May itinatago bang madilim na sikreto si Canelo Alvarez, isa sa pinakamalaking bituin ng boxing, at ang kanyang trainer na si Eddie Reynoso? 6 na boksingero sa ilalim ng kanyang pamamatnubay ang nagpositibo sa mga ipinagbabawal na sangkap na nagdulot ng mga akusasyon ng pandaraya. Pero ano ang tunay na ebidensya? Tara, alamin natin ang mga katotohanan sa likod ng mga paratang na ito. Si Eddie Reynoso ay isa sa pinakarespetadong trainer sa boxing na gumabay sa mga kampiyon tulad ni Canelo Alvarez, Oscar Valdez at Ryan Garcia. Pero may kontrobersya sa kanyang kampo. 6 na boksingero niya ang nagpositibo sa banned substances. Kaya nagtataka ang marami kung sistematiko ba ang pandaraya. Walang pangalang binanggit kung sino-sino ang mga boxers. Pero ito ang listahan ng mga nagka-problema na sa ipinagbabawal na sangkap sa boxing sa pangangalaga ni Eddie Reynoso. Una, si Canelo Alvarez noong 2018. Nagpositibo si Canelo sa clenbuterol bago ang rematch kay Gennady Golovkin. Sinabi niyang galing ito sa kontaminadong karne sa Mexico, isang kilalang issue noon. Tinanggap ito ng Nevada State Athletic Commission at binigyan siya ng 6 na buwang suspensyon. Wala nang ibang positibong resulta si Canelo mula noon. Pangalawa, si Oscar Valdez noong 2021. Nagpositibo si Valdez sa phentermine bago labanan si Robson Conceicao. Sinisi niya ang herbal tea at dahil sa teknikalidad ng WADA, hindi siya nasuspinde, nakalaban siya at nanalo. Pangatlo, si Julio Cesar Martinez. May ulat na nagpositibo si Martinez sa isang ipinagbabawal na sangkap pero kulang ang detalye. Hindi malinaw ang substance o petsa sa pampublikong record. Pangapat, si Luis Nery noong 2017. Nagpositibo si Nery sa silpaterol pagkatapos talunin si Shinsuke Yamanaka. Tulad ni Canelo, sinisi niya ang kontaminadong karne at pinayagan siya ng WBC na panatilihin ang kanyang titulo. Panglima, si Jaime Munguia ngayong taon, 2025. Nagpositibo si Munguia sa exogenous testosterone pagkatapos ng laban niya kay Bruno Surace noong Mayo 2025. Sinabi ng kanyang team na posibleng kontaminasyon at hinintay pa ang resulta ng B-sample. Pang-6, si Ryan Garcia noong 2024. Si Derrick James ang trainer ni Garcia sa panahong ito, subalit may koneksyon pa rin sila ni Eddie Reynoso. Nagpositibo siya sa Ostarine bago at pagkatapos ng panalo laban kay Devin Haney. Kinumpirma ng B-sample ang resulta, kaya nakatanggap siya ng 1 taong ban at $1 milyong na multa. Sinisi niya ang kontaminadong supplements. Ang mga kasong ito ay nagdudulot ng hinala, lalo na't lahat sila ay nasa ilalim ni Reynoso noong nagpositibo. Pero ebidensya ba ito ng pandaraya o malas lang? Si Oscar De La Hoya, dating kaalyado ni Canelo, na naging kaaway, ay naglunsad ng pasabog kamakailan. Sa isang video sa YouTube, sinabi niyang binabaliwala ng media ang katotohanang 6 na boksingero ni Reynoso ang nagpositibo sa drug tests. Hiniling niya ang investigasyon na sinasabing walang gumagawa ng aksyon. 6 na boksingero pero tahimik lang. Because the boxing media isn't reporting on anything these days. I wonder why. Has anybody else noticed this? Well, I actually did some digging and confirmed many members of the boxing media have been paid off by certain people and essentially muzzled. I mean, these are the facts. For example, 6 of Eddie Reynoso's fighters have tested positive for PEDs. The latest being Jaime Munguia 2 weeks ago. 6 fighters and nobody is questioning this? This doesn't seem suspicious or out of the ordinary to you? We just accept the explanation that everyone is eating tainted meat? Come on. Jesus Christ. Doesn't this warrant an investigation of Eddie's camps? I mean, look, I've known Jaime for over 10 years, and he always tested clean up until his last camp with Eddie and his fight in Riyadh. How is it ethical that you have 6 fighters
testing dirty from the same camp, and we don't have questions or consequences? Where's the boxing media? Kahit hindi niya binanggit ang mga pangalan, ipinapalagay natin na ang anim na ito ang tinutukoy niya. Ang kanyang mga sinabi ay sumasalamin sa sentimiento sa social media kung saan tinawag ng mga boxing analysts tulad nina Tim Bradley at Teddy Atlas na nakakabahala ang track record ni Reynoso. Bukod dito, ang mga dating kalaban ni Canelo tulad nina Golovkin at Saunders ay nagmungkahi rin ng paggamit ng performance-enhancing drugs na binanggit ang insidente ng clenbuterol at ang laki ng katawan ni Canelo. Pero biased ba si De La Hoya dahil sa kanilang alitan? Sa kabilang banda, si Canelo, Reynoso at ang kanilang mga boksingero ay palaging itinanggi ang paratang ng doping. Ang clenbuterol at zilpaterol na konektado kina Canelo at Nery ay kilalang kontaminante sa karne sa Mexico. Sina Garcia at Munguia naman ay tumuro sa supplements, isang karaniwang issue sa sports. Sinabi ni Reynoso na hindi siya responsable sa nutrisyon o supplements ng kanyang mga boksingero, kundi sa kanilang pagsasanay lamang. Mula 2018, maraming drug tests ang napasa ni Canelo at walang konkretong ebidensyang nagdudulot kay Reynoso sa anumang plano ng doping. Sa boxing, kung saan karaniwan ang mga akusasyon ng performance-enhancing drugs, baka napagbintangan lang ang kampo ni Reynoso dahil sa kanilang success at kasikatan. Kaya may ebidensya ba na nandadaya sina Canelo Alvarez at Eddie Reynoso? Ang 6 na positibong drug tests sa kampo ni Reynoso ay nakakapukaw ng pansin at ang panawagan ni De La Hoya para sa investigasyon ay nagpapainit sa usapan. Ang mga akusasyon mula kina Golovkin at Saunders ay nagpapanatili ng mga chismis. Pero kung walang direktang patunay ng sinasadyang doping o malinaw na ebidensya laban kay Reynoso, mananatiling haka-haka ang mga paratang. Maaaring dahil ito sa kontaminasyon, maluwag na regulasyon o ang maruming politika ng boxing o baka may mas malalim pang dahilan. Ano sa tingin mo? I-share ang opinion mo sa comments at mag-subscribe para sa mas maraming boxing stories.